Good morning, everyone. Good morning, Dayspring Commission. Awesome to be here with you today. I want to wish everyone a happy Independence Day. We're here in America. We're here in California. We're actually celebrating 250 years. Today is America's birthday. We praise God for being faithful to this country because this country, God has blessed this amazing country, this miracle of a country that is made up of immigrants. They have no native people other than the native Indians, of course, right? But God has blessed this country to have a Judeo-Christian foundation. Now we need to continue to hold on to that to make the next 250 years. So happy birthday, America. Happy Independence Day. And we praise God and we bless God for the wonderful people that have birthed this country through all the hardships, through the wars, through all the difficulty. It's not a perfect country, but we continue to strive to be a perfect union under God's guidance and under God's providence. So I hope you're celebrating today, Independence Day. Amen? Praise God. Wow. It's always a privilege to come before you and minister the word. Today, here at Dayspring Commission, I'm going to be sharing or teaching in Taglish, but mostly Tagalog. This is to kind of bless our brethren back there in the Philippines. So I hope you continue to pray for me as I preach and teach in Tagalog, mostly Tagalog. So for our friends Matt and Pastor Joe, Millie and Pastor Luz will translate for you. All right. So let's get ready. It's going to be an amazing time. Pastor Marissa asked me to share in Tagalog, and so pray for me that God will use me today to deliver His amazing message. As you can see in the background photo, we're going to be talking about the foundation of humility. Ang pundasyon ng pagpakumbaba. Amen? So we're going to be talking about humility. To kind of launch this off, I want to ask you a question. In the Bible, alam niyo po ba kung sino yung pinaka mapagpakumbaba na tao sa Bible? Sa Bible po yan. Who's the most humble person according to the Bible? Malahanap po natin yan sa aklat ng mga numero or the book of Numbers. Right? Ikalabing dalawang kabanata at ikatlong talata. Okay? Chapter 12 and verse 3 in the book of Numbers. Ito po ang sabi niya, no? Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. In English, it says, Moses is the most humble person anywhere in the world. Isn't that amazing? Now, question, sino po ang sumulat ng aklat ng numero? Aklat ng bilang. Who wrote the book of Numbers, the first 5 books of the Bible? Di po ba si Moises? How can he say that he's the most humble person? Paano niya sinabi sa sarili niya na siya daw ang pinakamapagpakumbabang tao sa buong mundo? Di ba? So, anyway, yan po ang gusto kong i-share sa inyo today. No? Meron pong isang kwento. May isang tao po, pasyente siya, nagpunta sa doktor niya. Sabi po niya, Dok, kailangan ko po ng tulong ninyo. Bakit? Sabi ng doktor. Sabi po niya, pakiramdam ko po, napakayabang ko eh. At sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. O, sagot ng doktor, sabi niya, ay nako, huwag kang mag-aalala. Ang pagiging humble ay specialty ko. Ako ang pinakamagaling na humble doctor sa probinsya natin. So di po ba, that's misplaced humility. Hindi po karapat-dapat yon, di ba?
O, meron pa pong isa. Isa na lang po, okay? Sabi po nung dalawang magkaibigan, sabi nung isa, anong sekreto mo? Bakit napaka-humble mo? Kahit na ang dami mong na-achieve, sabi niya. Sagot ng tao, simple lang yan, Brad. Araw-araw akong nagdadasal at nagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng napakagandang muka at talino. Pero kinalimutan niya akong bigyan ng kayabangan. O, di po ba? Joke lang po. Okay? Mga kapatid, joke lang po. Nais ko po today, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa pagpapakumbaba. Ang ating paksa sa pagtuturo ngayon ay, sinabi ko na po kanina, yung pong pundasyon ng pagpapakumbaba. The foundation of humility. Kasi po, ang goal natin bilang isang Kristiyano, bilang isang nananampalataya, ay ang maging katulad ni Kristo, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Tama po ba? Say amen. 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 Praise the Lord. See, amen in Tagalog, in English is the same. Amen lang. Amen? Praise God. See, we're gonna have fun today. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, mandalangin po tayo. Let's bow our heads in prayer. Ama namin sa langit, Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos, ang dakilang ako. Panginoong Hesus, naparito po kami upang mapalibutan ng inyong pag-ibig. Sinasamba po namin kayo at binibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Salamat sa inyong katapatan, pagmamahal at biyaya. Salamat po, Panginoon, sa pagligtas niyo sa amin. Panginoon, tulungan mo po kaming maging mas katulad ninyo. Ito po ang aming panalangin, hinihiling sa kahangahangang pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon, si Jesucristo. And everyone said, Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Gusto ko lang po na isipin ninyo ngayon kung paano pinagpapala ng Panginoon ang mga lumalakad na may kababaang loob. Isa sa mga talata ng buhay ko po, ibinigay po sa akin ng Diyos ito. Ang talatang ito, maraming taon na pong nakaraan. Meron pong 31,000, mahigit po sa 31,000 talata sa Biblia. Isa po sa mga talata ng buhay ko ay ang Mikas, ika-6 na kabanata at ika-8 talata. Aklat po ni Mikas, in English, it's the book of Micah, the 6th chapter and the 8th verse. Okay? Here's the verse. Ito po yung talata. Okay? Pakinggan po natin. Okay? Itinuro niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang inyong kapwa at buong pagpapakumbaba sumunod ka sa iyong Diyos. Wow! That's a powerful verse. Let's say it in English for Pastor Joe and Pastor Matt and Brother Matt and all the other non-Tagalog speakers, okay? Micah 6 and verse 8, He has shown you, O man, what is good. What does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Madali po bang gawin ito? Hindi po eh. Yan po ang challenge natin. Hindi po madaling gawin ito. To walk humbly, to always have mercy. Pinag-uusapan po natin ang tungkol sa kababaang loob. Naglalakad ng magpapakumbaba. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano ang pinakita po sa akin ng Banal na Espiritu. Ang aming mission trip po sa Pilipinas noong Pebrero ay isang mapagpakumbabang karanasan sa aming pong lahat. Lalo na po sa akin kasi po ito ang aking unang pagkakataon na makasama po sa mission.
Lahat po ng mga pastor na nakilala ko, mga tao po ay napaka mapagpakumbaba, napakababait, at napakatapat po. Nais ko pong isipin ninyo ngayon ang tatlong bagay. Nangunguna po, isipin po natin, ano po ang pinakamataas na posisyon para sa ating mga nanampalataya? Okay? Ano po ang pinakamataas na posisyon? Panguna po. Pangalawa po, ano po ang pinakamataas na lugar para sa isang mananampalataya? Ikatlo po, ano po ang pinakamataas na gantimpala para sa isang mananampalataya? Okay? In English, what is the highest position for a believer? Number 2, what is the highest place for a believer? And number 3, what is the highest prize for us who are believers? Ang pinakamataas na posisyon po, sasabihin ko po sa inyo kung ano ang pinakamataas na posisyon sa Biblia. Ang pinakamataas na tungkulin na maaaring makamit o makalakad ng isang tao. Ang pinakamataas na pagtawag. Ngayon po, ang karamihan po ay nag-iisip na ito ay isang apostol. According to the Bible, you might be thinking that the highest position anyone can achieve is to be an apostle. Di po ba? Basahin po natin. Aklat ng mga taga-Roma, the book of Romans, unang kabanata at unang talata, mula kay Pablo, na isang alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol. Sabi po niya, ni apostol na Pablo, sabi niya, isa akong alipin, isa akong lingkod, isa akong tagapaglingkod ni Jesucristo. Tinawag upang maging apostol. Okay. Aklat po ng mga taga-Filipos. Ito po yung Philippians, or sa ating wika, the book of Philippines. Biro lang po. Okay? Aklat ng mga taga-Filipos, unang kabanata at unang talata. Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus. Sa aklat naman po ni Santiago, mula kay Santiago, that's James, right? Alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Aklat ng ikalawang Pedro, unang kabanata, unang talata. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo. Amen? Ang pinakamataas po na posisyon para sa mga nananampalataya ay isa pong alipin. Isang lingkod. The highest position for a believer to achieve is to be a servant of Jesus. Amen? Amen? Come on, amen. Hallelujah. Isipin po natin ang tungkol sa pagdating ni Jesus sa lupa. Ano po ang kanyang ginawa? Sabi po ni Jesus, hindi ako naparito para paglingkuran. Naparito ako para ako'y maglingkod. I did not come to be served, but to serve. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Right? Sinabi po niya sa aklat ng Filipos na tinanggap niya ang anyo ng isang alipin. Naging alipin po siya. Iyan po ang pinakamataas na posisyon na maaari nating taglayin sa kaharian ng Diyos. Maging isang alipin ni Hesukristo, maging isang lingkod ni Hesukristo. Kaya lang po, minsan po ang problema po natin ay nababala po tayo sa nakatuon kung ano-anong mga bagay, kung yung ating pong posisyon, kung ano ang ating titulo, o kung ano man ang meron tayo, ang ating pong mga kaharian, o kung ano ang dapat nating gawin, o kung ano man dapat nating makamit, o kung ano ang nagawa natin sa nakaraang panahon. Nakatuon po tayo sa kung ano ang tinawag sa atin ng Diyos na gawin. At nais nating malaman ng lahat, uy,
Ito ang titulo ko. Ako ay isang ganito, ako ay isang ganyan. Ito ang tinawag sa akin na gawin. Masasabi ko po sa inyo kung ano po ang dapat nating gawing lahat. Lahat po tayo ay tinawag na maglingkod. Lahat po tayo ay tinawag na maging tagapaglingkod sa kaharian ng Panginoon. Naranasan ko na po. Marami po akong nakilala sa lugar ng trabaho na humihingi po ng mga titulo. Hinihiling po nila, gusto ko ganito ang titulo ko, gusto ko ganito, this is the way I want you to address me. Gusto ko pag kinausap niyo ako, bibigyan niyo ako ng titulo. Can I tell you something? Hindi po mahalaga kung ano ang aking pamagat. It doesn't matter what my title is. Ang ginagawa ko po ay isang tagapaglingkod. Paglilingkuran ko po ang aking kapwa. Yan po ang ginawa ni Jesus. Si Jesus po ang ating ehemplo. Right? Ang inyo pong pagkakakilanlan ay wala po sa inyong mga ginagawa. Wala po yan sa titulo ninyo. It's whose you are. Tayo po ay pag-aari ni Jesus. Wala rin po ito sa ating mga pag-aari. O yung background po natin, yung pamilya natin, wala po doon. Ngayon po babasahin natin. What I believe is the key scripture sa pagpapakumbaba. Ito po ay sa aklat ng mga taga-Filipos. 2 banata, magmula po sa 3 talata hanggang 11. Babasahin ko po para sa atin, no? Makinig po tayo. This is Philippians chapter 2, 3 to 11. This is the key verse of how to be Christ-like. Again, in Tagalog, right? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo. Kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikalwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay nagpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Wow! Sabi po ni Apostol Pablo, ako po ay isang lingkod ng Panginoong Jesucristo. Yung po ang ginagawa ko. Hindi po yung titulo ko. Hindi po yung experience, yung karanasan ko. Hindi po yun. Ang ginagawa ko po bilang isang mananampalataya ay isa po akong lingkod. Isa po akong alipin ni Jesucristo. Kaya yun po ang pinakamataas na posisyon sa kaharian ng Diyos. Kung kayo po ay Kristiyano, ang inyong pinakamataas na tungkulin ay ang maging isang lingkod. Amen po ba? Amen. Praise God. That's number 1. Pangalawa po, narito po ang pangalawa. Ang pinakamataas na lugar. The highest place in the kingdom. Right? Mark chapter 9. Aklat ni Marcos, ikasyam na kabanata. Gustong-gusto ko po ang talatang ito. It's one of the best verses that you will find. Okay? Marcos, ika-9, 33 hanggang 35. Okay? Dumating sila sa Capernaum.
Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo dyan? Hindi sila makasagot. Sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. They're discussing who's the greatest among them. And Jesus came over and said, hey, what are you guys talking about? What are you arguing about? Right? They could not respond. Now, biro lang po ito, no? Pero ito po, sa akin opinion po, ito po ang kauna-unahang komperensya ng mga pastor na naganap 2,000 years ago. Di ba? Nag-uusap-usap na, nagkukwentuhan sila eh. Okay? Ito po, verse 35. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Wow! Di ba ba? Kailangan po nating maunawaan na ang tagumpay sa kaharian ay hindi kung kaano karaming mga tao ang maari nating makuha sa ilalim natin. O gaano karaming mga tao ang maari mong makuha sa ibabaw mo. Dapat po, gaano karaming mga tao ang maaari mong paglingkuran. It's not how many people you can get above you. It's how many people you can serve. That's what it is in the kingdom of God. Right? Sama-sama po nating paglilingkuran ang kaharian ng Diyos. Kailangan po magsama-sama tayo dyan. Hindi lang po yung iba nagbo-volunteer, hindi lang po yung iba yung nagtatrabaho. Lahat po tayo. Hindi po importante yung pastor, yung ministro, yung deacon, yung bishop. Hindi po importante yun. Lahat po tayo. Ang goal po natin is to be a servant. Right? Now, ang pagpapakumbaba ay dapat na ang pangunahing halaga ng katawan ni Kristo. Bakit po? Ano po ang pwede nating ipagmalaki? Ang Diyos po, ang lahat ng gumagawa, di ba? Nakikipagtulungan lang po tayo sa Kanya. Parang alagad lang po tayo. Ang Diyos po ang gumagalaw. Di naman po tayo eh. Ang Diyos po ang gumagana. Ang Diyos po ang nagbubukas ng ating mga pintuan. Wala po tayong parte dyan. It is only by the grace of God that we are here. Amen? Amen. Praise God. Nais po nating tumaas ng mas mataas pa sa ating relasyon sa Diyos. Ngunit, ang paraan po na mas tumaas tayo sa kaharian ay magpapatungo po tayo sa ibaba. We go lower. Kung susubukan mong umakyat ng mas mataas, ilalagay ka ng Diyos sa ibaba. Kung susubukan mong kunin ang pinakamahusay na upuan, ihahatid ka niya pababa sa huling upuan. Kapag ikaw ay nagpunta sa huling upuan, dadalhin ka niya paakyat sa unang upuan. Sa kaharian po ng Panginoon, baligtad po eh. Baligtad sa mundo. Sa mundo po ang turo, ako ang numero 1. Ako ang pinakamagaling, ako ang pinakagwapo. Pero medyo totoo po yun. Pero biro lang po, biro. Hallelujah. See, natutuwa yung mga tao. They're having fun. Hallelujah. Kabaligtaran po ang lahat sa kaharian ng Diyos. Kung nais mong magkaroon ng awtoridad, magpakailalim ka ng awtoridad. Kung nais mong makatanggap ng higit pang una para makatulong ka sa mga tao, magbigay ka ng mas higit pa sa kapwa mo. Narito po ang isang malaking kabaligtaran. Kung nais mong mabuhay, mamatay ka. If you want to live, you must die. That's what Jesus said. Baligtad eh. Baligtad eh. Right? Hallelujah. See, everybody's having fun. Okay, every week we'll preach in Tagalog. Praise the Lord. Amen. Hello, Sister Pastor Cynthia. I see you there. Praise God. Hallelujah. Amen. Tignan po natin itong mga
mga talatang ito. Okay? Sa aklat po ni Job, 5 kabanata, 11 talata. Right? Ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Aklat po ni Lucas 1:52. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Wow! Sa aklat ni Mateo, chapter 23, right? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Those who exalt themselves, God will humble. Those who humble themselves, God will humble. Diba? Amazing. Kung susubukan mong ibangon ang iyong sarili, sabi po niya, ibababa kita. Kung ipapababa mo ang iyong sarili, dadalhin kita sa taas. Right? 1 Peter 5:6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. He will exalt you in due time. So, ang pinakamataas na lugar sa kaharian ng Diyos, makinig po tayo, ang pinakamataas na lugar sa kaharian ng Diyos ay palaging tumuturo sa isang baligtad na sistema ng pagpapahalaga kung saan ang tunay na kadakilaan at matatagpuan hindi sa kapangyarihan, hindi sa prestihiyo o pag-akyat, kundi sa pagpakumbaba, pagdilingkod at pagiging malapit kay Jesus. Ang pinakamataas po na lugar ay simbolikong inilarawan bilang pagiging nasa paanan ni Jesus. Narinig niyo po ba? Ang pinakamataas na lugar ay sa paanan po ng ating tagapagligtas at ating Panginoon na si Jesucristo. The highest place in the kingdom is at the feet of Jesus. It is the place of humility. Doon po tayo yumuyuko bilang pagsuko o pagiging isang alipin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinakamataas na lugar ay nasa kanyang paanan. Yan po ang ating pagsuko at debosyon sa ating hari, sa ating Panginoon. Amen po ba? Oh, isa lang yung nag-amen. Amen. Ayun, o dalawa na. Everybody say amen. 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 Hallelujah. Let's go. Hallelujah. Ang pinakamataas po na lugar ay aking makakamit ay hindi po sa ibabaw ng iba, kundi po sa ibaba ng aking Panginoon. Nasira, pinatawad at binuo muli sa paanan po ni Jesus. Naririto lang po ako dahil po sa pagmamahal po at sa biyaya po ng aking Panginoong si Jesucristo. Kung wala po siya sa buhay ko, wala rin po ako. Kaya po ang gusto ko pong makamit sa aking buhay ay maging tagapaglingkod po ni Jesucristo. Napag-usapan na po natin ang tungkol sa pinakamataas na posisyon at ang pinakamataas na lugar. Narito po ang ikatlo. Ang pinakamataas na gantimpala, ang pinakamataas na premyo, ang pinakamataas na ating makakamit sa kaharian. Aklat po ng mga taga-Filipos, 3 kabanata, the 14th verse, talatang 14. Napagpatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Sabi po ni Pablo, pinipilit kong makuha ang premyo.
Pinipilit kong makuha ang gantimpala. Tanong po, ano po ba ang premyo? Ano po ba ang gantimpala bilang isang mananampalataya? Kailangan nating basahin ang mga talata sa Aklat ng Filipos, 3 kabanata. Una po sa lahat, inilista niya ang lahat ng kanyang mga kredensyal, si Apostol Pablo po. Ngunit pagkatapos ay sinasabi niya sa ating kung ano ang paningin niya tungkol sa lahat ng mga ito. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinagpapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Alalahanin lamang po natin, no? Kaalaman tungkol kay Kristo. The knowledge of Christ. Babalikan po natin yan. Sa English po, here's what it says, because it's a little bit different in the English, no? That verse 7, chapter 3, verse 7, in Philippians. Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, Paul speaking, and I count them as rubbish, that I may gain Christ. Listen to that. Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered. Paul suffered for Jesus, right? We all know that. For whom I have suffered the loss of all things, and I count them as rubbish, that I may gain Christ. Ang salitang ito, ang ibig sabihin po ay basura. Right? Sa mas lumang mga bersyon ng Biblia, sinasabi nito ay dung, D-U-N-G. Ito ay isang English na slang na ang kahulugan ay poop. Hindi ko na po itatranslate sa Tagalog. Ibig pong sabihin ay dumi. Yung po ang sabi ni Pablo, ni Apostol Pablo, lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ng eksperyensya niya, lahat ng karunungan niya, wala na daw pong kahulugan yon. Ang paningin po niya ay dumi na yon. Dahil po sa kanyang pagkakakilala kay Hesukristo. Yan po ang ating ehemplo. Sa Griego po, in the Greek, ang kahulugan nito ay dumi ng hayop. It's animal excrement in English. Right? Paliliwanag ko po. Sinabi niya, alam mo ang lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga parangal na meron ako at ang mga karanasan ay meron ako at ang pag-aaral ay meron ako. Ito ay dumi lamang ng aso. Dumi ng aso. Wala na pong kabuluhan. It doesn't matter anymore. And then sabi po niya, sa talatang 9, at lubusang makasama siya, si Jesus. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. It is my faith. It is my worship of Jesus. Hinahanap po natin ang premyo, ang ating gantimpala. What's the highest place? What's the highest price in the kingdom? Una po na sa English, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. That's the highest price. Is to know Jesus and the power of His resurrection. What's that power? I know as a Christian, as a believer, as a follower of Christ, that this is just a pit stop for me. For all of us who believe in Jesus, we have eternal life because Jesus was raised from the dead by God the Father. That's the highest price. Ang tanging hangarin ko ay ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap
at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yan po ang that's our goal as a Christian. That's the highest prize. It's not to attain a position. It's not to be the head minister. It's none of that. The highest prize. However you serve in the kingdom. You see, in the kingdom, there's no hierarchy. There's only one boss. Only God is the boss. None of us. Our highest prize as a Christian, bilang isang mananampalataya, ang pinakamataas na gantimpala ay ating makilala ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas na si Jesu Kristo. It's knowing Jesus. Kaya po nating ginagawa itong bawat linggo po, every week, dito sa Dayspring, bawat Sabado po, linggo po dyan sa Pilipinas. Kaya po natin ginagawa ito. Kaya po tayo naglilingkod. Kaya po natin sinusuportahan yung mga kapatiran po natin sa Pilipinas. All those provinces. Alam niyo po ba kung ano ang pangwakas na premyo? Ang pinakamataas na gantimpala. Kilalanin po si Jesus. Yun lang po. Lahat ng bagay ay tungkol kay Jesus. Tayo po minsan ay nakatuon sa lahat ng iba-ibang mga bagay sa halip na kay Jesus. Ang paghahayag ni Jesucristo, the revelation of Jesus, hindi po lamang ang pagkilala sa Kanya sa unang pagkakataon na umakyat kayo sa altar at naligtas kayo. Hindi po. Tayo po ay dapat magsumikap na lumaki at umunlad ang ating pagsamba kay Jesus. Hindi po natin pwedeng sabihin na ako'y naging Kristiyano na 5 taon na, 15 taon na, 25 taon na. Pero ngayon pa natin, we're not trusting Jesus enough. So God, the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, pinaalalahanan po tayo ngayon na ang pinakamataas na posisyon sa kaharian ng Panginoon ay maging isang lingkod. Ang pinakamataas na lugar po sa kaharian ng Panginoon ay sa paanan po ni Jesus. At ang pinakamataas na gantimpala, pinakamataas na premyo, ay siya'y makilala po natin. To have that intimate, personal, one-on-one relationship with Jesus. When you cannot talk to anybody else, kung wala kayong ibang makausap, siya lang po ang inyong makakausap. At nandyan po siya palagi. Hindi po niya kayo iiwanan. Palagi po siyang nasa tabi niyo. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. Papuri po sa Diyos. Papuri po sa Diyos. Hindi po kailanman na makakarating tayo sa dulo ni Jesus. Siya po ay isang kahanga-hanga at siya po ay hindi kapanipaniwala. Yung pong sakripisyo niya, pumarito po siya para mamatay po sa krus, para ipako siya sa krus dahil po gusto niyang patawaran tayo ng ating mga kasalanan. Yan po ang sinasabi ni Pablo. At ang paraan po na mas makita natin siya ay sa pamamagitan ng pagbibilang ng lahat ng iba't iba ay dumi lamang po ito. Basura lamang po. Basura po lahat yan. Alam niyo po, pinagpala po ako ng magkaroon ng 30 taong profesional na karera sa pamahalaan ng lungsod at estado dito po sa Amerika. At sa biyaya po ng Diyos, nakamit ang tagumpay na mataas na posisyon. Nang magretiro po ako, sa halos 20 taon na po ngayong nakaraan, sa edad na 50, no? Nakatanggap po ako ng maraming mga parangal, ng kahusayan sa serbisyo sibiko at bilang isang empleyado ng pamahalaan. Lahat po ng empleyado ng gobyerno dito sa Amerika, ang tawag po sa kanila ay mga kawani ng pamahalaan. At ako po ay nagretiro
sa batang edad upang maging isang makadiyos na lingkod. As a government employee, we were known as public servants. But I answered God's call when I turned 50 and retired at that young age. Not to be a public servant, but to be a God servant, to be a godly servant. Because I'm trying my best. I'm still a work in progress. Marami po akong nahihirapan sa aking paglakad na kasama si Jesus. Lahat po ng empleyado sa syudad, sa gobyerno po, they're known as public servants. Pero iba po yung paglilingkod kay Jesus. Lahat po ng mga awards na mga natanggap ko po, mga commendations, wala na po silang kahulugan sa akin ngayon. Di ko man po naiisip. Pumunta po kayo sa bahay namin ni Isa. Wala po kayong makikitang mga naka-frame na mga awards na nasa garahe po, nasa kahon po. Wala na po silang kahulugan. Ngunit po, alam niyo po, marami po akong natanggap na papuri at parangal ng mga tao. Mga politiko, mga mayor, mga gobernador, mga senador po. Marami po akong natanggap. Pero alam niyo po, may kulang pa rin po eh. Wala po si Jesus sa buhay ko. I did not have a relationship with Jesus. I knew about God. I heard about Jesus. But at that time, I did not have a relationship with Him. Wala po si Jesus sa buhay ko. Pero papuri sa Diyos, mahigit 25 taon na po. Ako po ay isang tagapaglingkod po ni Jesus. Dahil po sa biyaya niya, wala po akong nagawa na para ako'y mabigyan ng ganitong biyaya. Ibibigay ko po sa inyo ang aking pangwakas na paglalarawan at tapos na po tayo. Okay? Pakikita ko lang po sa inyo kung ano po ang lagay ng Apostol Pablo bago siya namatay, ang kanya pong ministro, no? Gagamitin ko po ang 3 banal na kasulatan na sinabi ni Pablo. Ang pinakadakilang apostol, tama po ba? Nag-agree po ba kayo na ni Apostol Pablo ay pinakadakilang apostol, right? Walang alinlangan. Pinakamataas na apostol, walang alinlangan po yan, no doubt. Isinulat niya ang 3 bahagi ng bagong tipan. Hindi ka panipaniwala. Isang tao. Sabi nga sa Tagalog, grabe. Diba? Isipin po natin ito, no? Last illustration po. Namatay si Apostol Pablo noong 66 AD. A little history po, no? Naligtas siya noong 36 AD. Siya ay isang Kristiyano sa loob ng halos 30 taon. 20 taon matapos siyang maging Kristiyano, 10 taon bago siya mamatay, sinulat po niya ang unang Korinto, aklat ng unang Korinto, that's 1 Corinthians, at sinabi niya ang pahayag na ito. Makinig po tayo. Ako ang pinakamaliit sa mga apostol. In English, I'm the least of all the apostles. Ako ang pinakamaliit sa mga apostol na hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ni Kristo. We're still talking about humility, the foundation of humility, ang pundasyon po ng pagpakumbaba. Pagkalipas ng 7 taon, 3 taon bago siya mamatay, isinulat niya ang aklat ng mga taga-Efeso, that's Ephesians. Sa Efeso 3 and 8, isinulat niya ito, para sa akin, ako ay mas mababa kaysa sa pinakamaliit sa lahat ng mga banal. I'm the least of all the saints.
Mas mababa kaysa sa pinakamaliit sa lahat ng mga nananampalataya. Pagkaraan ng 2 taon, 1 taon bago siya mamatay, isinulat niya ang Pangunang Timoteo, ito ay isang tapat na salita at karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap na si Kristo, Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na sa kanila ako ang pinuno. He said, all the sinners, I am the chief sinner. He starts out by saying, He is the least of the apostles. He is the chief of all sinners. Wow! 10 taon bago siya mamatay, sinabi niya, ako ang pinakamaliit sa lahat ng mga apostol. Diba? Patuloy siyang bumababa at bumababa sa kanyang pagtatasa kung sino siya kung wala si Kristo sa buhay niya. Ang tawag po diyan ay pagpakumbaba. That's called humility. It's not thinking less of yourself, but thinking less of yourself. Right? Yan po ang ating halimbawa upang maging katulad ni Kristo. Nais po ninyong malaman kung ano ang sinabi ng Diyos nang manalangin ako sa Diyos para sa pagpakumbaba. I prayed to God. I said, Lord, I'm praying for humility. Alam niyo po ba, sabi ng Diyos, you know what the Holy Spirit told me? Sabi po niya, hindi ka kailangan manalangin para sa pagpakumbaba. Magpakumbaba ka. We just obey God. Right? Hindi po tayo nagdarasal para sa kababaang loob. Sundin lang po natin ang Diyos at magpakumbaba po tayo. Amen po ba? Amen. Okay. I hope you have been blessed by this message. Let us close in prayer. Hallelujah. Manalangin po tayo. Making good time, Pastor Patty. Praise God. I don't want to bring up that sign. Wrap it up. The Matt's laughing. Hallelujah. Let's pray. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo sa Tagalog. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapala sa amin ng pinakamataas na posisyon na maaari namin makamit bilang isang mananampalataya sa iyong kaharian ay maging isang lingkod. Na ang pinakamataas na lugar sa kaharian ay nasa paanan po ni Jesus. At ang pinakamataas na gantimpala sa kaharian ay ang ating makilala, ang ating tagapagligtas at ang Panginoon nating si Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa inyong pagmamahal sa amin, sa inyong katapatan, sa inyong kamanghamanghang biyaya at awa. Ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ni Kristo, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Ito po ang aking panalangin bilang po sa kahanga-hanga ang dakilang si Jesucristo. Ang lahat po ng kapatiran ay sinabing Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you all for tuning in and for listening. And I hope this has been a blessing for you. I had to rehearse a lot of the Tagalog, especially reading the scriptures in Tagalog. But you know, it's not me. It's the Holy Spirit. Ang banal na espiritu po ang nagpapatnubay at gumagabay po sa akin. So, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik dito.